Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 4, Week 4, Sight Words, pangungusap na pasalaysay at patanong, pagpapakilala sa sarili, pangungumusta. Magandang araw, kumusta kayo? Tingnan ang ilan sa mga sight words na makikita sa babasahing dialogo. Paki. Kumusta? Tara. Noong. Bang. Ka. Kay. Tingnan ang dialogo ng tatlong magkakaibigan. Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat. Babasahin ng guro ang mga linya ni Kathy, babasahin ng unang pangkat ang mga linya ni Peter, at babasahin ng ikalawang pangkat ang mga linya ni Ray. May napansin ka bang kakaiba kay Ray kanina? Napansin kong tahimik siya ngayon. Oo nga, baka may sakit siya o may problema. Puntahan natin si Ray para kumustahin. Tara! Kumusta ka, Ray? Mukhang tahimik ka ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo? May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa amin. Mababa ang nakuha ko sa pagsusulit noong isang araw, kaya medyo malungkot ako. Gusto mo bang magpaturo kay Teacher Judy mamaya? Pwede ka naming samahan kung gusto mo. Sige, pakisamahan niyo ako kay Teacher Judy mamaya. Maraming salamat. Walang anuman, Ray. Ang pangungumusta ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang pagmamalasakit at paggalang sa kapwa. Kapag nangungumusta tayo, na ipapakita natin na interesado tayo sa nararamdaman at kalagayan ng iba. Sa dialogo, mapapansin ang magagalang na salitang ginamit tulad ng kumusta ka? May problema ka ba? At maraming salamat. Gumamit ng dalawang pangungusap mula sa binasa upang ipaliwanag ang mga pangungusap na pasalaysay at patanong. Basahin natin ang mga pangungusap. Kumusta ka, Ray? Mababa ang nakuha ko sa pagsusulit noong isang araw, kaya medyo malungkot ako. Pasalaysay at patanong. Ang unang pangungusap ay tinatawag na patanong. Ginagamit ito kapag may impormasyon na gustong malaman. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Ang pangalawang pangungusap ay tinatawag na paturol o pasalaysay. Ang pangungusap na paturol o pasalaysay ay naglalarawan o nagkukwento. Nagtatapos ito sa tuldok. Pagsulat ng pangungusap na pasalaysay at patanong. Sumulat ng isang pangungusap na pasalaysay at isang pangungusap na patanong. Tandaan ang wastong paggamit ng bantas at ng malaki at maliit na letra. Pangungusap na pasalaysay, tinulungan ni Kathy at Peter si Ray. Pangungusap na patanong. Kumusta ka, Ray? Ang pangungusap na patanong ay ginagamit kapag may impormasyon na gustong malaman. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Ang pangungusap na paturol o pasalaysay ay naglalarawan o nagkukwento. Nagtatapos ito sa tuldok. Gumuhit ng bilog sa patlang kung ang pangungusap ay pasalaysay at gumuhit ng tatsulok kung ito ay patanong. Jose, Marie ang pangalan ko. Saan ka nakatira? Kumusta po kayo?
Mahilig akong mag-alaga ng mga aso at pusa. Kailan ang kaarawan mo? Gumawa ng maiksing video, hindi hihigit ng 3 minuto na ipinakikilala ang sarili. Sabihin ng pangalan, edad, tirahan, paaralan at mga hilig. Para sa ikalawang araw. Tingnan ang ilan sa mga sight words na makikita sa babasahing dialogo. Salamat. Kumusta? Mabuti. Ang. Sa. Iyo. Ko. Makinig habang binabasa ng guro at ng isang kaklase ang dialogo. Pagkatapos, hahatiin ng klase sa 2 pangkat at kayo naman ang magbabasa ng dialogo. Magandang umaga, Lola Maura. Magandang umaga din, May. Kumusta na po kayo? Mabuti naman, Apo. Ikaw, kumusta ka na? Masaya po ako dahil kaarawan ko na bukas. Oo nga, May. Magpipitong taon ka na. Pwede po ba kayong pumunta sa bahay namin bukas para sa birthday party ko? Aba, syempre. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ibibigay ko na ngayon ang regalo ko sa iyo. Yehey! Talaga po, Lola? Oo, Apo. Pakikuha ng kahon sa aparador. Yan ang regalo ko. Heto po ba? Iyan nga. May, buksan mo na para makita mo ang laman. Wow! Ang daming aklat! Nagustuhan mo ba, May? Gustong-gusto ko po ang regalo nyo kasi mahilig akong magbasa. Maraming salamat, Lola Maura. Walang anuman, May. Masaya ako dahil natuwa ka sa regalo ko. Sino-sino ang nag-uusap? Nag-uusap sina May at Lola Maura. Paano binati ni na May at Lola Maura ang isa't isa? Binati nila ang isa't isa ng magandang umaga. Ano ang sagot ni May nang kumustahin siya ni Lola Maura? Sinabi ni May na masaya siya dahil kaarawan niya kinabukasan. Bakit pinuntahan ni May si Lola Maura? Pinuntahan ni May si Lola Maura upang imbitahan siya sa birthday party. Ano ang reaksyon ni Lola Maura sa imbitasyon ni May? Masaya siyang pumayag sa imbitasyon ni May. Anong sinabi ni Lola Maura na ikinagulat ni May? Sinabi ni Lola Maura na may ibibigay siyang regalo kay May. Anong sinabi ni May nang bigyan siya ng regalo ni Lola Maura? Nagpasalamat si May at sinabi niyang gusto niya ang regalo. Bakit mahalaga ang pagpapasalamat sa pagkikipag-usap? Ano-ano pa ang ibang magagalang na salita ang nabasa niyo sa dialogo? Ang mga salitang po, opo, salamat at walang anuman. Sumulat ng isang pangungusap na pakiusap o pautos at isang pangungusap na padamdam. Tandaan ang wastong paggamit ng bantas at ng malaki at maliit na letra. Pangungusap na pakiusap o pautos. Pakiayos ang inyong mga gamit. Padamdam, ang saya ng araw na ito. Ang pangungusap na pautos ay nagsasabi ng dapat gawin o sundin. Nagtatapos ito sa patlang. Tuldok. Ang pangungusap na pakiusap ay nakikiusap o humihingi ng pabor. Gumagamit ng magagalang na salita gaya ng paki, maaari o pwede. Nagtatapos ito sa patlang o sa patlang. Tuldok, tandang pananong. Ang pangungusap na padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin gaya ng tuwa, takot o pagkagulat. Nagtatapos ito sa tandang padamdam.
Tukuyin ang uri ng pangungusap na ginamit sa bawat pahayag. Pasalaysay, pautos, pakiusap, patanong, padamdam. Masaya po ako dahil kaarawan ko na bukas. Pasalaysay. Pakikuha ng kahon sa aparador. Pakiusap. Buksan mo ang kahon para makita mo ang laman. Pautos. Wow, ang daming aklat! Padamdam. Nagustuhan ba ni May ang regalo ni Lola Maura? Patanong. Kausapin ang isa sa mga kasapi ng iyong pamilya at magpasalamat sa kanya mga ginawa at tulong. Para sa ikatlong araw. Tingnan ang video ng Yamang Dagat Song gamit ang link na ito. Tukuyin ang kahulugan ng mga bagong salita mula sa kwento. Pagkatapos, tingnan ang pabalat ng aklat at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Pugad. Iniwan ng agila ang mga anak niyang ibon sa pugad upang humanap ng pagkain. Ano kaya ang kahulugan ng pugad? Ang ibig sabihin nito ay tahanan ng hayop. Unti-unting lumalabas ang mga sisiw habang napipisa ang itlog. Ano kaya ang mga salitang kasing kahulugan ng napipisa? Nabibiyak o nababasag. Pupunta kami sa pantalan para sumakay ng barko. Anong ibig sabihin ng pantalan? Ito ay lugar malapit sa dagat na tinitigilan ng mga sasakyang pandagat. Ano kaya ang kasing kahulugan ng pantalan? Daungan. Mahilig si Rosel na pumunta sa Pampang para panoorin ang mga alon at maglakad sa buhangin. Anong kahulugan ng Pampang? Ito ay ang lupa sa gilid ng dagat o ilog. Tinatanaw ng bata mula sa kanyang bintana ang mga asong naghahabulan sa labas. Ano ang ibig sabihin ng tinatanaw? Tinitingnan. Ano ang nakikita nyo sa pabalat? Nakikita ko ang isang bata at isang pawikan sa dagat. Ano kaya ang ginagawa nila? Lumalangoy sila sa dagat at tila tinutulungan ng bata ang pawikan. Halina't magbasa. Si Pia ay umuuwi sa tabi ng dagat ng Baryo Lamawan kasama sina Nanay Lisa at Manong Jessie. Nanay, maglalaro muna ako sa dagat, sabi ni Pia. Pia, umuwi ka bago dumilim ha, bilin ng kanyang nanay. Oo nanay, sabi ni Pia. Nang malapit na siya sa Pampang, ay may nakita siyang aso na may daladalang itlog. Aso, saan nanggagaling ang daladala mong itlog? Tanong ni Pia. Tiningnan at dinaanan lang siya ng aso. Saan kaya nanggaling ang itlog? Ang palaisipan ni Pia. Sinundan niya ang marka ng mga paa ng aso. Pupunta ito sa ilalim ng kahoy ng pandan. Doon nakita niya ang dalawang batang naghuhukay ng buhangin. Ano iyang hinuhukay nyo? Tanong ni Pia. Wala, umalis ka dito, sagot ng isa. Lumaki ang mga mata ni Pia nang makita na may laman ang butas na hinuhukay nila. Psst! Ano ang kinukuha niyo dyan? Tanong ng malaking boses. Tumakas ang dalawang mga bata pagdating ni Jessie, ang kuya ni Pia. Isa si Jessie sa mga taong nag-aalaga sa lugar na mga pawikan sa kanilang baryo.
Manong, bago lang ako dito. Nakita ko ang aso na may dalang itlog galing dito. Pagdating ko, nadatnan ko na may hinuhukay sila na butas, sabi ni Pia. Ito talaga ang sinasabi ko, mauubos ang mga itlog kung hindi ito lalagyan ng bakod. Pagkabahala na sabi ni Jessie. Tiningnan ni Jessie ang buong paligid ng butas. Tinuro niya kay Pia ang marami pang mga itlog na parang mga bato, bantiling na pumuputi kapag tinamaan ng sinag ng araw. Itlog ng ano ito, Manong? Tanong ni Pia habang tinatanaw ang butas na hanggang baywang ang lalim. Ito ay mga itlog ng pawikan, pagpapaliwanag ni Jessie. Pawikan? Saan ang nanay ng pawikan? Tanong ni Pia. Hinanap ni Pia ang nangitlog na pawikan. Ilan ang mga itlog sa pugad, Manong? Tanong ni Pia. Nakatutok si Pia kay Manong Jessie na inaayos at binibilang ang mga itlog. 100, minsan sobra pa. Ang mangingitlog na pawikan ay makahuhukay ng 5 hanggang 7 mga butas. Ilang beses din itong pabalik-balik upang mangitlog, paliwanag ni Jessie. Paano napipisa ang mga itlog kung wala ang nanay? Tanong ni Pia. Ang init ng panahon at buhangin ang maaaring makapagpisa sa mga itlog. Kung napipisa na ang mga itlog, umaakyat ang mga maliliit na pawikan at lalabas sa butas papunta sa dagat. Kailangang nandito tayo para matulungan sila na makapunta sa tubig, sagot ni Jessie. Nakangiti si Jessie sa nakababatang kapatid nito na nahumaling sa mga pawikan. Kailan mapipisa ang mga itlog ng pawikan? Tanong ni Pia. Mga 2 buwan ang hinihintay, tansya ni Jessie. Nagagandahan ba sila rito sa atin? Tanong ni Pia. At dito sila nangingitlog? Palagi silang bumabalik sa lugar kung saan sila napisa, kahit na malayo pa ang kanilang lalanguyin, paliwanag ni Jessie. Kaunti na lang ang mga pawikan sa ating mundo. Namamatay pa sila kapag nakakakain ng mga basura sa dagat. Kung maraming mga pantalan at bahay ang napapatayo sa mga tabing dagat, nawawalan din sila ng mga lugar na maaaring mapangitlogan. Kinakain ang mga maliliit na pawikan ng mga ibon at isda, kwento ni Jessie. Tinatabunan ni Jessie ng buhangin ang mga itlog. Tumulong din si Pia. Ano mga itlog ang nakita ni Pia sa pampang? Mga itlog ng pawikan. Kung hindi dumating sina Pia at Jessie, ano kayang posibleng bunga ng paghukay ng mga bata? Masisira o mawawala ang mga itlog ng pawikan. Ilan ang mga itlog sa pugad? Humigit kumulang 100 itlog. Paano napipisa ang mga itlog ng pawikan? Napipisa ang mga itlog dahil sa init ng araw at buhangin. Kailan napipisa ang mga pawikan? Napipisa ang mga pawikan makalipas ang 2 buwan. Ano-ano ang mga sanhi ng pag-unti ng mga pawikan sa mundo? Basura sa dagat, pagkawala ng pangingitlogan at pagkain sa kanila ng mga hayop. Sa inyong palagay, ano kaya ang mangyayari sa wakas ng kwento? Mapoprotektahan ang mga itlog at makakarating sa dagat ang mga pawikan. Word web ng pawikan. Hati ng klase sa maliliit na pangkat. Tanggapin ang chart ng word web ng pawikan at sumulat ng mga salitang may kaugnayan dito. Pawikan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Dagat, itlog, alaga, pugad, protektahan. Kaunti na lamang ang mga pawikan sa ating mundo, kaya kailangan natin silang pangalagaan.
Sumulat ng isang talata tungkol sa mga pawikan, gumamit ng isa o higit pang salita mula sa ginawang word web. Tingnan ang larawan ng mga pawikan sa Pilipinas na makikita sa aklat na binasa. Pumili ng isang uri ng pawikan at magsaliksik tungkol dito. Pagkatapos, sumulat ng 3 impormasyon na iyong natutuhan mula sa iyong pagsasaliksik. Para sa ika-4 na araw. Balikan ang word web na ginawa noong day 3. Isa-isang magbahagi ang bawat pangkat sa kanilang sagot sa klase. Independent reading, wakas ng inuwian ng mga pawikan. Kailangan palang pakaingatan ang mga itlog na ito, sabi ni Pia. Kung kaya ay kailangan nating bakuran ito. Pwede mo bang hawakan ito, Pia? Sabi ni Jessie. Ibinao ni Jessie sa buhangin at itinali ang 2 poste sa kahoy ng pandan. Manong, sabihan mo ko kung lalabas na sa butas ang mga anak ng pawikan ha. Tutulong ako sa pagbabalik sa kanila sa dagat. Habilin ni Pia. Oo, Pia, pero sa ngayon, umuwi na muna tayo. Madilim na, sabi ni Jessie. Sa kanya hinawakan ng kamay ng nakababatang kapatid at sabay silang umuwi sa bahay. Ano-ano ang magagandang katangian ni Pia at Manong Jessie? Sila ay maalalahanin, mabait at mapagmalasakit sa mga hayop. Kung ikaw si Pia o si Manong Jessie, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa sa mga pawikan? Oo, tutulong din ako upang maprotektahan ang mga pawikan. Naranasan mo na rin ba nga tumulong sa hayop? Oo, tumulong na ako sa pag-aalaga ng hayop. Bakit mahalaga na protektahan ang mga hayop kagaya ng pawikan? Mahalaga ito upang hindi sila maubos at manatiling balanse ang kalikasan. Hatiin ng klase sa maliliit na pangkat, tanggapin ang chart ng mga mahalagang elemento ng kwento. Mga tauhan, tagpuan. Umpisa, gitna, wakas. Narito ang mga posibleng sagot. Mga tauhan, Jessie at Pia. Tagpuan, dalampasigan. Sa gabi. Umpisa, natagpuan ni na Jessie at Pia ang mga itlog ng pawikan sa buhangin. Gitna, humingi sila ng permiso na bakuran nito at nagbantay hanggang sa mapisa ang mga itlog. Wakas, tinulungan nila ang mga anak ng pawikan na makabalik sa dagat.